Okay mga kabakal, punta na tayo sa ating destination. Ayan, kabakal. Ganyan na lang ang takbo niyan mga kabakal. Full na yan. Kasi nga luma na. Nakasiting na siguro yan sa turtle. Kasi yung mga bago may mga ano yan, may mga seating. Pagka travel pwede kang maging rabbit, pero pagka gusto mo mabagal, turtle. Kaya lang ito wala na nun. Ito, yan, bakal. Nakikita niyo yan. Nakikita ko sa inyo sa tayo magkatrabaho mga kabakal. Yan. Sabi natin mga kabakal. Yan, buong yan kabakal. Ganyan yung kabakal. Lahat i-clearing natin yung kabakal. Yan. Matagal-tagal yung trabaho natin dito kabakal. Yan. Gagawin niyang ganito kabakal pag natapos na. Yan. Yan. Magiging ganyan yan mga kabakal. Yan. May tanim na sila. Yan. 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 Yan yung gagawin ko ngayon. Gagawin natin kabakal. Samahan nyo ako dito. Isang buwan tayo dito mga kabakal. Pero hindi natin pwedeng i-promise na matapos natin ito na isang buwan. Kasi mga kabakal, iba yung move ng bako pag nasa ganitong matigas. At iba rin yung kilos pag nasa ganyang matubig at matubig. Yan. Bakal. Yan, natanim na nila yan, natabla na. Ngayon dito na tayo sa wala pang tanim. Yan ang gagawin natin. Sana sa matapos natin itong mag-clearing na ito na hindi tayo na lulubog sa putik. Kasi pag nalubog tayo, patay na. Yan. Kaya kabakal, nakakaba din minsan pagka ganito ang sitwasyon ng ating i-clearing. Kailangan mo dito ng technique kung paano. Kasi sa totoo lang kabakal, ang kailangan dito pagka ganito, gagamit tayo ng mga kahoy malalaki, laki ng puro mga kasagaran lang mga kabakal. Kasi laki lang ng katawan natin. Yung kailangan mga 8 piraso or 7 piraso pwede na 14 feet ang haba. Yun dapat ang kailangan natin gamitin. So nag-request naman ako sa may-ari ng bako. Ang sabi niya, magpo-provide daw ay yung nag-rental dito, yung may-ari ng palayan. Hanggang ngayon wala pa kabayan, mga kabakal, walang dinadala. Pinagtatrabaho na tayo. So gagawin natin, okay na lang natin doon tayo mag-umpisa sa dulo. Yan, napakalawak yan mga kabakal. Yan tayo magtatrabaho. Yan. Doon yung pinanggalingan natin kanina mga kabakal. Yan. Samahan nyo ako dito kasi mag-isa lang ako. Wala tayong kasama na bako rito. Wala mag-clearing. Ayan, lawak yan mga kabakal ha. Kasi dito sa Bornay ngayon ay nag-aaral na silang mag-farmer. Tinuturuan na sila ng hari na magkaroon sila ng sariling mga
ihahanda na rin niya sa future yung kanyang mga mahal na bayan. Kaya naggawa sila ng ganito. Yan ang ating i-clearing. Makalawak mga kabakal, di ba? Kaya samahan nyo ako sa buong buwan na re-rental sa atin dito. At Jack, may matututunan kayo. May magana at isisiting natin yung ating camera sa maayos na lalagyan para mapanood nyo at mapag-aralan, matutunan nyo ang aking ginagawa. Paano mag-clearing dito na gamit ang lumang elevator. At ang advantage lang mga kabakal ng mga bagong unit, malalakas. Kung malubog man sila, nakakaahon agad, maliksi. Pero itong sa atin ay wala nang ganun ang performance, hindi na ganun kalakas. Kaya ang gagamitin na lang natin dito ay technique na lang. Yung ating technique na kung paano mag-clearing dito sa ganitong sitwasyon. Hindi lang naman ngayon ako nakapag-clearing ng ganito mga kabakal, pero yung napag-clearingan ko ng ganito mas parang malalim din, pero may mga ginamit ako doon na kahoy. Yung sinasabi ko na 8 piraso na ang haba ay 14 feet. Yun ang aking tinutungtungan ng bako clearing sa ganito sitwasyon. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano tayo maging floating dito sa ganitong area. Makikita nyo yan mga kabakal sa video gagawin natin at sa pagtatrabaho natin gagawin. Makikita nyo yan. Yan, may wild duck, wild itik. Ayan, marami kasi nga matubig dito, kaya may mga ganyang mga exotic bird. Okay, ayan. Ang request ng may-ari ngayon, tatrabahunin natin muna ay yung drainage, yung kanal. Kasi noon nagawa na to, ngayon yata napabayaan, naging ganyan na, hindi na natamnan. Siguro hindi na nila nagawa. Ngayon i-renovate natin. Ngayon ang order nila, linisin muna natin yung kanal kasi napakaras na, maraming tubig, so mahirap para sa atin yon. Kaya lilinisin muna natin yung kanal para kung umulan, tuloy-tuloy lang yung labas ng tubig. Yan. Ito nga pala nung nakaraang linggo, nakapagsimula na ako dito ng 3 days, pero hindi kasama sa isang buwan yun kasi sinurvey pa natin yung lugar. Tapos kung makita nung may-ari na 3 days pwedeng i-clearing, tinanong din niya ako kung kaya, at kung kaya daw ay magre-rental siya ng isang buwan. Sabi ko naman kaya naman, dahil hindi naman na tayo bago sa ganitong sitwasyon, ay kaya nating trabaho nito. Gusto ko lang i-share sa inyo sa mga baguhang operator yung ganito sitwasyon, yung mga hindi pa nakaka-experience. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ating nalalaman para maging handa rin kayo, para kahit na paano
kung ano. Nakaraang araw, nilinis ko lang yung gilid dito ng daan. Yan. At inobserbahan ko na rin yung kondisyon ng lupa, kung gaano ka lambot, kung gaano maraming tubig. So kaya natigil tayo dahil napakataas ang tubig dati dito. Natigil tayo ng 5 araw para mababainis na yung tubig. Kasi sabi ko, hindi natin pwedeng masukin ng napakataas yung tubig. So delikado na, napakadelikado dito sa lumang masin, lalo na ito ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 10 tons ang kanyang bigat. So baka hindi kayanin nung mga gagamitin nating material para sa access. Importante nga pala sa mga ganito guys, sa mga kabakal, laging yung dadaanan natin, yan, importante yan. Yan lagi ang aalamin ninyo, ang pag-check ng dadaanan ng ating excavator, lalo na pag ganito sitwasyon. Hindi tayo dito hindi tayo dito pwedeng maging overconfidence. Hindi tayo dito kakumpiyansa. Tayo magtitiwala sa putik dito. Kaya kailangan ingat din mga kabakal. Ingat din tayo sa pag-move natin. Yan. Malapit na tayo sa boundary mga kabakal. Yan. So trabaho tayo dito. Hindi ko muna maipapakita sa inyo kasi walang magkahawak ng ating camera. So hindi rin tayo makakapagtrabaho ng ayos. So gagawa na lang ako ng paraan sa susunod na video ko para makikita nyo kung paano natin ito yung clearing. Yan. Makikita. Saka sa bagay naman ngayon, ang gagawin lang natin muna ay magki-clearing muna tayo ng kanal para makakaroon ng access yung tubig. Puro mga ayan, dyan yung kanal dyan. Iikot tayo doon nakikita nyo yung bahay na yun, sa dulo na yun. Doon ang kanto ng kanal nyan, sabi. Tapos sa ikot doon sa pinanggalingan natin, doon ang exit ng tubig yan, doon sa store nila. Ayan. So ngayon, maglilinis muna tayo dito ng kanal. Hindi na natin kung nasaan yung daan dito. Okay. Wala dito daan, mabalik tayo sa kabila. Dito yung kanal na mahaba, diba? Sabi ko hanggang doon sa may bahay na yon. Kaya lang mga kabakal, itatry natin din sa lugar na ito. Dito ay may daan. Okay? Okay, hanggang dito na lang muna. At i-prepare muna natin yung ating simula.
Day 1. Operator challenge. Okay. Yan, malakas naman yung drain ng tubig. Yan, bumaba na. Nung nakaraan mga kabakal yan, malalim ang tubig yan. Ngayon, bumaba na siya. Pero continuous pa rin ang baba. Yan, yan yung i-clearing natin. Pero nag-request muna yung may-ari. Request ko na rin na linisin muna namin yung kanal bago natin i-clearing yung lugar na to. Hanggang doon sa kanilang store. Doon. Yan. Okay. Yan. Yan. At laging tatandaan mga kabakal, dirty hands, clean money. Okay?